Ngayong araw na ito, malugod kong ipinapaabot ang aking mainit na pagbati sa aking matalik na kaibigan, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, na sa hindi inaasahang pagkakataon ay magkapareho ang aming sitwasyon. Ako'y nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ang makapangyarihang Ama, sa pagkakataon na ibinigay sa atin na mabuhay sa panahong ito. Una sa lahat, maraming salamat sa iyong pagiging tunay na kaibigan, Mayor. Maraming salamat sa iyong pagtanggap sa akin bilang spiritual advisor sa matagal na panahon. Ang estilo ng iyong pamumuno, hindi man nagustuhan o sinangayunan ng iba, ay naghatid ng kapayapaan, kaayusan at kasaganahan sa bawat Pilipino sa loob ng 6 na taon. Dahil dito, minahal ka ng mga Pilipino, Mayor. Itinaas mong muli ang respeto at pagpapalaga ng mga mamamayan sa kanyang sarili at iniangat ang kamalayan na tayo ay hindi alipin ng sino mang banyaga, kundi isang lahi na may pagmamalaki kahit saan man sa mundo. Kaya ikaw ay isang buhay na bayani para sa akin, o living hero, at mahal ka ng bawat Pilipino, Mayor. Hindi na maiaalis sa puso at isipan ng bawat Pilipino ang iyong tapang at malasakit. Ikaw ang Tatay Digong na minamahal ng lahat. Saksi ako kung gaano mo pinaglaban ng Pilipinas, Mayor, at ang iyong pamumuno ay hindi matatawaran. Pinagpala ka ng Diyos ang Pilipinas dahil sa iyong matibay na pagtayo laban sa kasamaan, lalo na sa mga nagdudulot ng pagkabahabahagi gaya ng CPP, NPA, NDF. At kung ganito man ang naging kahinatnan natin dahil sa ating mga prinsipyo, isang malaking karangalan ito para sa ating bayan. Kaya sa iyong kaarawan, Mayor, ang ating dating Pangulong Duterte, ang dalangin ko ay palawigin pa ng Diyos ang iyong buhay, bigyan ka ng malakas at malusog na pangangatawan, proteksyon at seguridad na asan ka man ngayon, at naway maging inspirasyon ng iyong karanasan na marami pa ang tumindig para sa katotohanan at katuwiran. Hanggang sa pagkikita nating muli, Mayor, happy 80th birthday sa iyo, Mayor, at nagpapasalamat din tayo sa mga kababayan natin na nakiisa sa global celebration ng iyong kaarawan. Oh, ayan mga kabayan, happy birthday, no? Happy 80th birthday sa ating dating Pangulo, mga kabayan, na hanggang ngayon ay nandyan pa rin sa dahig, mga kabayan. Ano? Grabe, no? Sa kabila, mga kabayan, ng nangyayari sa ating dating Pangulo, pero worldwide, mga kabayan, ang nagpapakita ng pagsuporta sa ating dating Pangulo. Palakpakan natin yan, mga kabayan. Alam ninyo, no, nakita natin yung totoong pagsuporta, no, ng ating mga kababayang OFW, especially mga kabayan yung mga nandiyan sa Dahig, sa California, sa Canada, marami pang iba, mga kabayan. Meron pa nga sa Qatar na kung saan, mga kabayan, yung ilang kababayan natin doon ay nakulong, no, dahil sa pagsuporta o rally nila, mga kabayan, para maipakita ang pagsuporta kay PRRD. Ngayong araw na to, mga kabayan, March 28, 2025. Kawawa naman, mga kabayan, ano? Pero syempre kasi may batas, mga kabayan, sa ganong lugar, no? Sa Middle East kasi, mga kabayan, ay talagang ipinagbabawal iyang rally-rally na yan. So anyway, mga kabayan, panoorin muna natin itong mga sinabi ni Amy Marcos, no, patungkol dito sa kanyang kapatid na talagang mayroong ahas, mga kabayan. Kaya ganyan, no? Kaya ganyan yung kanyang kapatid at napakatigas ng ulo, hindi marunong makinig, mga kabayan. Kaya ang sasapitin nito ay second Marcos na mapapalayas, mga kabayan, sa ating bansa pag nagkataon. Kita ninyo, napakarami ng mga Pilipino na nagpakita ng celebration all over the world, mga kabayan. Yung dyan sa Pilipinas, yung iba, mga kabayan, hindi binigyan ng permit, no? Especially yan dyan sa Maynila. Diba? Yung magaling na mayor dyan, mga kabayan, hindi nagbigay ng permit dun sa mga magrarally. Kaya dun sila napunta, mga kabayan, sa Bonifacio, no? So anyway, mga kabayan, pakinggan muna natin itong nasabi na to ni Amy Marcos, kung saan sinasabing meron talagang mga bumubulong kay Marcos Jr., mga kabayan. Pakinggan natin. The decision na gawin niyang hearing na yan, alam mo na ang iyong kapatid, the chief executive, ay malalagay sa balag ng alanganin because, you know, the decision will come from the highest official of the land. Kung itutuloy ang pag-aresto
kay dating Pangulong Duterte. What made you to decide to go ahead and conduct the hearing? Sa totoo lang, maraming beses talaga na nagkakaproblema ako dyan. Hindi lang naman ito first time. Alam naman ninyo na yung tatay ko, pinagbibilin lagi sa akin bilang super ate, super manang, na alalayan yung aking kapatid. Parati yan ang papel ko, lalo nag-aaral kami sa abroad. Wala naman yung magulang namin. At Ang problema kasi mga kabayan, under desire ito si Bungit, no? At yung mga nakapaligid sa kanya mga kabayan, talagang ang priority ay yung pang sarili nila. Kita ninyo mga kabayan, halos lahat ngayon, di ba? Tingnan niyo si Coco Pimentel mga kabayan. Sinong katandem niya ngayon? Si Teacher Estela Kimbo lang naman mga kabayan. 'Di ba? Yung biglang naging milyonaryo dahil sa kaba ng pera ng taong bayan. saka ang weird-weird naman ng palasyo, di ba? Talagang strange na lumaki ka sa isang lugar na gano'n. Parating sinasabi ng tatay ko, alalayan mo yan, alalayan mo yan. Mulat sa poll, talaga sinasabi ko na, yung Maharlika Fund na yan, magkakaalanganin tayo dyan. Yung PI na yan, yung kita niyo mga kabayan, 'di ba? Yung kapatid na mismo nagsasabi na talagang alanganin yung Maharlika Investment Fund na yan. Kasi hindi natin alam mga kabayan kung saan ba napunta talaga yung pera na yan. papalit ng ating konstitusyon. Di ba? Nag-imbestiga rin People's Initiative. Oo. People Initiative. Oo, alala ninyo, ang pangit nga, sa pangalan pa lang Correct. taog ka Oo. Kaya ayoko na matotrouble siya. Tapos yung impeachment ni Inday Sara, medyo nagpaabot ako na hindi ito nakakatuwa. Talagang magkakaroon ng malalim at malawak na hidwaan ng ating bansa. Ang problema, hindi nga masyadong nakikinig. At pati na rin dun sa GAA budget. Matigas kasi mga kabayan ng ulo ni Bungit. O di kaya nasususian sa tagiliran ng kanyang magaling na asawa mga kabayan na si Lisa Tanas. Kaya ganon. Sipin ninyo kapatid na to mga kabayan, nakakatandang kapatid ni Bungit. Bakit hindi nga naman nakikinig, no? Dahil dyan mga kabayan, for sure, ay mauulit ang nangyari sa kanilang pamilya. Sa dami ng galit mga kabayan ng mga Pilipino dito sa administrasyon ni Bungit. Isipin ninyo, buong mundo na ang nagrarally-rally para lang maipakita yung suporta sa dating Pangulo at iligwak rin si Bungit na administrasyon. Ng 2025, na sa palagay ko, naku talaga naman, ang laking kawatan. Ano ba naman yan? Sayang Kita mo? lang ang hinihingi natin sa flood control, sa ating sundalo. At tumayo ako ng privilege speech. Nagagalit yata siya dahil nga hindi ako sumasang-ayon lagi. Kaso, ayoko naman siya mapahamak ng todo-todo. Ito nga, ang nangyari, ang balita ko, nagagalit siya doon sa investigasyon, pero hindi ko maintindihan kasi akala ko makakatulong ako, honestly, to tell you the truth, Ali, and Pams, no? Kasi I thought, dahil nga yung mga tao, galit na galit, nag-iiyakan, emosyonal na tayo, at andyan, ang dami ng protesta, prayer rally, kung ano man ang tawag, sabi ko, para makapagbigay ng liwanag, mag-imbestiga tayo. Kinumbida ko lahat ng government people. As a matter of fact, lahat sila, gobyerno, wala ngang representative. Buti nga si Inday Sara nag-Zoom. Nagising na nga stress ng umaga. Wala talaga sa kanilang pangkat. Lahat gobyerno yon. Hindi ko naman alam ang mga sagot nila. Malay ko ba na hindi magtutugma at lalos magagalit ang mga tao? Sila naman yun Nagtanong ako dahil hindi ko alam ang sagot. Hindi ko naman control ang kanilang sasagutin. Oo. So I understand where you're coming from, Sen. Hindi ng bonggang-bongga. Ako, sorry na lang. Hindi ko talaga ninanais na maggaganon. Oo. Very glaring kasi kayo po ang ate, kayo po ang kapatid. Hindi ba parang napakasalimuot na po ng pinagdaanan. Kung sakali po sana napag-usapan ito privately para hindi humantong sa ganitong sitwasyon. Nung una, talagang nakikipag-usap ako, nag-e-effort ako, kahit alam ko may humaharang, maraming ayaw na nagsasabi ako. Alam naman For sure dyan mga kabayan ang humaharang dyan si Lisa Tanas. At yung mga kabinete niyan, no? Yung ilang mga kabinete niyan, syempre binubuyuhan nila si Bungit mga kabayan na uto-uto talaga mga kabayan kasi kung yan ay hindi uto-uto mga kabayan, paninindigan niya yung kanyang mga sinabi noon na walang jurisdiction ng ICC, hindi ibibigay si PRRD, walang pakialam ang ICC sa ating gobyerno.
'Diba? May uto-uto kasi mga kabayan nakikinig doon sa mga nakapalibot sa kanya na mga oligarke, no? Yung mga ganid sa posisyon. Kita ninyo mga kabayan, ano pa lang ngayon, wala pa sa kalahati ng taon mga kabayan, ubos na ang pondo ng para sa 2025. Ay paano na lang, anong gagastusin na mga kabayan sa darating panabuhan nitong administrasyon na to? For sure yan mga kabayan, mangungutang na naman yan. Nako, grabe, kita nyo. Baon na tayo ng maigi sa utang mga kabayan, wala man tayo nakikitang magandang proyekto ng administrasyon. Ninyo ako masyado kong prangka, hindi ko nga maintindihan paano ko naglanding sa politika. Dire-diretso ako magsalita at minsan masakit. Talagang Paano naglamding sa politika? Isa pa rin to mga kabayan. Kita ninyo itong mangga na to mga kabayan. 'Di ba? Okay na sana kaso masyadong kumbaga na makikita natin na napaka-fake no ng mga sinasabi niya dito. Ay napakatagal nito mga kabayan nandiyan sa politika. Paano pa niya sasabihin paano siya naglanding sa politika? So, niloloko tayo nito mga to mga kabayan. Kaya matuto na tayo, no? Wala nang Marcos, dapat na maupo diyan mga kabayan. mahirap eh. At nung umpisa, kinakausap ko pa sa matter of fact, yung mga anak ko, tumutulay hanggang sa mga bandang April, May ng 2023. 2023? Kami. Oo, ang tagal na nun, no? Yeah. Anyway, nag-e-effort kami na talagang mag-usap, sabihin ko sa kanya. Kaya lang, ang feeling ko, walang nangyayari. At matapos nun, parang maraming humaharang. Tuwing dapat kami magkita, maraming humaharang. At Sino pakiramdam ko, hindi yan? naman ako Pangalanan, sino yan? Pangalanan. Oh, yan, Sino sabihin yung mga mo. yan na pakiramdam mo, Senator? Hinaharang para mag-usap kayong magkapatid. Marami Kasi iba yun naman di ba? sa Iba yung, hindi- may komunikasyon sana dapat kayo. Sino yung, parang may cordon sanitaire, ganon? Yes, parang ganon. Tapos, alam mo naman ninyo, nung bata Kita niyo mga kabayan, hindi niya pa masabi, 'di ba? Kung talagang ito ay para mga kabayan sa maitama, no, yung mga ginagawa ni Bungit na mali, banggitin mo yung mga pangalang humahadlang kay Bungit diyan sa kapatid mong uto-uto. 'Di ba mga kabayan? Dapat sabihin ito na sa ganun mga kabayan, malaman ng taong bayan, no, malaman ng mga Pilipino kung sino ba yung nagko-control ngayon sa gobyerno. Si Bungit pa ba o yung mga nando sa paligid niya mga demonyo? 'Di ba mga kabayan? Kasi bansa natin ang naapektuhan. Mga Pilipino ang naapektuhan sa mga nangyayaring desisyon nitong kapatid nito ni Amy, 'di ba? At saka isa pa mga kabayan, talagang totoo yung sinabi ni Atty. Rizal Panelo na kung talagang ikaw ay para sa tama at sa katotohanan, bakit hindi mo pailan ng kaso? Yang mga gumanap na yan sa pagdukot kay PRRD at mag-file ka rin ng impeachment complaint dyan sa kapatid mong uto-uto. Diba mga kabayan? pa ako, panong pa ng tatay ko. As usual, Puro to si tatay ko, nasabi si tatay ko. na Malacanang is a snake pit. Yeah. At marami kasing tao doon na talagang kanya-kanyang agenda dyan. Maraming ambisyoso. Maraming nagmamadali maging Pangulo. Uunahan pa nga si Bongbong, kaya napipikon ako. Yung mga yan, kung ano-anong Uto-uto kasi yung kapatid mo. Uto-uto. Walang, hindi siya strong leader mga kabayan. Kaya yan nagiging ganyan ang pamamahala. Diba? bulong dyan, tapos nakaantabay kay Bongbong all day long. Ang totoo, ako naman hindi ako type na bababa doon. Unang-una, may trabaho din ako, may trabaho din siya. Ba't ko naman guguluhin at guguluhin? Pero sila nakatutok talaga, hindi ko kakayanin yon. At ang problema, yung habilin ng tatay ko na alalayan, bantayan, alagaan mo yung kapatid mo, hindi ko nagagampanan at nayayamot sa akin. Alam ko, kaya't minsan napipilitan ako katulad nung nakaraang taon. Kahit, alam mo, sa totoo lang ako yung hindi mahilig sa investigasyon. Napilitan ako mag-imbestiga tungkol sa PI. Kaya ito mga kabayan ay nag-iimbestiga ngayon. Ang totoo dyan mga kabayan, kulilat ito sa survey. At for sure mga kabayan, laglag na to. Inayawan na siya doon sa pangkat ni Bungit. Imposible naman mga kabayan na kupkupin natin to. Itong si Amy, na alam naman natin mga kabayan na talagang nanggagamit lang tong tao na to. Diba? So ayun mga kabayan, hanggang doon lang muna ang ating video. At manood tayo mga kabayan ng nangyayari ngayon dyan sa Bonifacio. Na sa ganon mga kabayan ay maging updated din kayo, no, sa mga magiging ganap. At marami tayong naririnig mga kabayan, lalong-lalo na sa parting Mindanao na galit na yung mga Maranao, no? Nagpapahayag na mga kabayan na talagang nakahanda na sila sa pwedeng mangyari. Nako mga kabayan, napakahirap nito. Baka
magkaroon tayo ng civil war sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Unang-una mga kabayan, apektado na, no? Apektado ang ating ekonomiya. For sure, tataas mga kabayan ang mga bilihin yan sa nangyayari ngayon. At dapat, katulad nung si Claire Castro kanina mga kabayan na nagpa-interview kung accept ba, no, yung kondisyon ng ICC kung sakaling pagkalooban si PRRD ng temporary release. Anong sagot mga kabayan ng Malacanang na magaling si Claire Castro? Bakit daw makikipag-ugnayan sa ICC, wala na daw tayo sa ICC. Kita nyo mga kabayan, di ba? Kita nyo kung paano bilugin. At kung makikipagkasundo daw sa ICC, papayag daw ba, no, ang pamilyang Duterte na i-freeze yung mga account, no, yung assets nila, 'di ba? Kita nyo mga kabayan kung paano gipitin nitong administrasyon na to or nito ni Claire. Hindi ko alam mga kabayan kung galing ba sa utak ni Claire 'yon or galing din sa administrasyon yung mga pinagsasabi niya. Kita nyo kung paano gipitin yung pamilyang Duterte, mga kabayan. Yung mga pinagsasabi niya mga kabayan ay talagang makikita mo na talagang siya yung attack dog, no? Pinatunayan niya na siya yung attack dog ng administrasyon na to. So, tunay. O siya, sige na mga kabayan, hanggang dito na lang muna yung video natin. Ingat kayo palagi at syempre, happy 80th birthday sa ating nag-iisang tatay ng bansa mga kabayan. Adios muna sa inyo. See you sa susunod na video mga kabayan.